Secretary Sunny Dominguez. Before we end, I'd like to make a recap. Ako na ang mag-summarize ng ano yung mga pinagdadaldal namin dito. Sabi ko, hindi tayo lalabas sa COVID. That's the topic. At yung mga problema na ibinigay ng COVID sa Pilipino. One is that marami na pong report sa akin na yung mga taong ngayon na nagtitira sa upahan ng mga bahay ay they are being pressured to pay. Alam mo, lahat tayo nawalaan ng income. So I'd like to ask the owners na kung maaari, ngayon sa lote to suspend yung sa bahay, wag mo munang hingiin kasi wala talaga, okay naghihirap ngayon. And whatever na ang nasa kamay ng mga tao ngayon, they are saving it for the last day, the rainy days to come. Nandiyan naman yung tulong. Pero ito ang gusto ko ninyong maintindihan. Yung pinagdadaldal ng isang congressman na ulol, torpe, na may 300 billion binigay ng Kongreso, hangin ho lahat yan. Wala pa yung pera na yan dito. Yung budget for next year, we are preparing it now. Yung budget na pinapatakbo natin was prepared last year. But COVID was not included in that budget. So yung sabi ko na 300 billion, yun yung mga sinabi ko na walang masyadong proyekto na walang siguro or projects, sabi ko, that cannot be completed during my term. Sabi ko sa kanila, Wendell Abisado sa budget, and Sunny Noset is from Davao, Congressman Nograles, na nabi ko sa mga tao ko, nung last year, mag-isip kayo ng budget that can be implemented at matatapos sa termino ko. Ayaw kong lumabas sa opisina na mayroong mga project na hindi natatapos. Kaya kung hindi lang man importante, ang suggestion ko sa finance, kay Secretary Dominguez, be sparing. Yun na lang mga projects na talagang makikita mo at matatapos natin at makita ng mga tao. Kaya yung nakikita ninyo ngayon, yung madaan kung anong nakikita ninyo, yun yung projects na nakaantala sa budget that was prepared last year. Yung pera na yung para sa COVID, hindi yan pera na kukunin pa. Yan ang nireserba ni Secretary Dominguez na may pang buffer zone tayo at may maiwan tayong pera bago tayo umalis sa gobyernong ito. Yun ang totoo dyan. Ngayon, yung pera sinasabi ng tong ulol na abogado naman sana, pagkatorpe po. I think your brain is melting. You're a lawyer, bagay. Economy man ito. Saan ka nag-aral, ewan ko. Yang pera, yung pinoprogram last year na ngayon, ito yung budget na guide na pera na makakolekta natin. So, ang fiscal year is divided into first, second, third, fourth quarter. Ang ginagamit lang natin, yung nakakolekta natin ngayon. Yung sa budget na nakaprogram, hindi na matuloy yun dahil sa COVID, nag-ikis ang panahon. So yung may mga project ngayon, baka ilagdag ko yung malalaki
pag nagkulang ako sa pera para sa control sa COVID. Magastos itong inang kalaban na ito. Hindi mo makita at lahat tayo tinatamaan, hino-hostage tayo. Sabi nga doon sa nag-Facebook sa akin, natatawa na lang ako. Paano natin labanan yung COVID kung nagtatago tayo? Hindi mo kami pinapalabas ng bahay. Alam ko, minsan bastos ako magkwento, magbiro. Pero totoo ka talaga, tama ka. Kaya pamatong na pinapaalis ako kasi wala akong solusyon. Sige, tama. Ikaw na ang presidente. Kaya sabi ng mga sundalo, nasaan ka na? Kasi mag-report na sila sa iyo. Hindi ka man nila nakikita, where are you? Kasi kung nakumbinsi mo ako na you have medicine to cure COVID in 7 weeks, anak, sabihin ko sa iyo, kung totoo yan, Adre, ako na mismo ang magtulak sa ulo ko dyan sa Pasig. Gago, umalis ka na at dumating na ang santil mo ng what is so exasperating is that we are trying our best. Sa limitado natin, sabi nga ng Secretary Dominguez, may pera. May gobyerno eh. Kaso lang, hindi ito para sa lahat ng panahon. So kasi bakit masabi mo, wala tayong kinikita ngayon. Ano yung budget na sinasabi niyang intelligence fund, wala pa yan. Kukolektahin pa yan para sa second quarter at magkolekta para sa third quarter. Hindi yan, pagkaintindi kasi, pag naniniwala ko sa mga ugok na yan, na yung 300 billion nandyan, o ito Duterte, o Kongreso, 300 billion, iyo yan. Sige, hindi ho ganon. Alam mo bakit? Wala pa yan. Ginusto ko man, hangin pa yan, magaganon ako sa ere. Kasi wala pa. Ang budget, ang guide, prepared last year, ang budget nga. Pero yung pagpatakbo ng what's inside the budget is really the money that will be collected by the finance people ni Secretary Dominguez. Wala pa yan. Kung sabihin na saan ang pera na 300 billion, ewan ko kung kaninong bayag mo yan makuha. It's not there. Magkukolekta pa ako ngayon. Masunod ba yung collection mo? Hindi. Bakit? Wala na. Ang ekonomiya patay. Walang negosyo. Walang nagbayad. Wala yung nagtatrabaho na magkaltasan yung sildo nila. There's no source of income now. Except may perhaps yung fixed assets natin. Yung mga lupa, may mga building, yun. Pero aside from that, the big money, ang sabi ko, ang gobyerno hindi nag-iimprenta ng pera yan. Ang gobyerno gagastos lang sang-ayon sa ekonomiya mo. Economy is really yung GDP na sinasabi na dito. It's actually income. At paano kaltasan ang pera mo, ang income mo sa mga utang mo, diyan kunin. Ang utang mo, GDP. Ang utang mo, marami kang utang, hindi marami kang babayaran. Walang matira. Minsan meron, kukunti na lang. But what is important really is, makinig kayo kasi, alam mo, kung hindi kayo makinig, and if you persist on listening to the idiots of this world, itong mga Pilipino, talagang madali ang pagbabagsak natin. So you listen very carefully because we are trying to save not only the economy but the country. Help the country alive
I am not asking you to help the economy. Wala kayong maitulong pati ako. So you just try to, do something that is not precipitate statement. That would cause trouble na manggaling doon ang problema kasi mahihirapan na tuloy tayo. Pero kung